Be
tawag sa pagsimba. O lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig at siyang walang salapi. Pumarito kayo, kayo'y bumili at kumain. Pumarito kayo, kayo'y bumili ng alak at gatas ng mga walang salapi at walang halala. Hanggat kayo'y gumugugol sa salapi sa pagkain, hindi sa pagkain. At ng inyong asawa sa hindi nakakapusot. Pakinggan ninyo akong mabuti. At kanin ninyo kung ano ang mabuti at malugot kayo sa katabaan. Ang inyong talinga ay inyong ikilin at pumarito kayo sa akin. Kayo'y makinig upang at ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan. Ayon sa tapat ng kahabagang pinakita kay David. Narito ginawa ko siyang saksi sa mga bayan. Isang pinuno at pinunong kawal para sa mga bayan. Narito ang mga bansa na hindi mo nakikilala at tatawagin. At ang mga bansa na hindi ka nakikilala ay tatakbo sa iyo dahil sa Panginoon mong Diyos at para sa banal ng Israel, sapagkat ang kanyang minuluwalhati. Panin mo lang awit, Savior like shepherd lead us.
Pagpatuloy na namin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong linggo na ito na pinagsama-sama niyo po kami dito sa simbahan. Maraming salamat po sa mga biyayang ang nagatanggap. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan na gagawa. Mga buhay, nagturo po kami bilang mga Kristiyano at gabayan niyo po kami parati sa aming mga buhay. O Diyos, Ikaw ay ang aking Diyos. Hanapin kitang maaga. Nauuhaw ako sa iyong kaluluwa at ang aking laman sa iyo'y nananabik. Kaya ng isang tuyo at lupang uhaw sa unang tubig. Sa gayo'y tumitingin ako sa inyong sakmang wari. Inamasdan ang kapangyarihan at kalawasatian mo. Hanggang po natin awit ng mga bata. Tulad ng dagat, kaya pa
Pinatahan po natin si LJ para po sa pananaliwala. Maraming salamat po sa mga kapatid. Nabiyaya po sila at napagsaya. Gabayan niyo po sila sa pagdaanan at paglalaro po nila. Jesus name we pray. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng San Lucas chapter 13, beginning verse 6 up to verse 9. Ito po sinasabi. Luke chapter 13, beginning verse 6 up to verse 9. Pagkatapos ikinuwento ni Jesus ang talinghaga na ito, may isang taong nagtanim ng puno ng igos sa upasan niya. Pinuntahan niya ito upang tingnan kung may bunga, pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng kanyang ubasan, 3 taon na akong pabalik-balik dito para tingnan kung may bunga o may bunga na ang igos na ito, pero wala akong nakikita kahit isa. Putulin mo na lang ang punong iyan. Nasasayang lang ang lupang kinatatayuan niya. Pero sumagot ang tagapag-alaga, hayaan niya na lang po muna ninyo ang punong ito sa taon na ito. Huhukayan ko po ang palibot ito at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga sa darating na mga taon. Ngunit kung hindi na siya kundi pa rin, putulin ninyo na siya. Ang Diyos po ang magpala sa pagbabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo sa ating mga paghahandog, pagkakaloob ng ating mga igapo, at para paghahandog din ng ating sa building pan, at maging yung po sa everybody's birthday ay mukhang mamaya pa po yata siya. Ang instruction, lagyan daw po natin ng buwan. Huwag yun ang lagyan ng umihir at baka masigil pa kayo. No. Lalagyan po ba ng pangalan? Hindi na rin. Yan. Buwan na lang ang ilagay nyo. Okay po, tayo pong lahat ay tumayo. Yan. Para yung aking yung aking team ay gusto ko pang tawagin. Kami tumayo para sa paghahandog natin sa ating Diyos. Handa na po ba tayo magbalik ng pagpapala sa Panginoon? Amen. Okay, sige po, kung naianda, tayo po natin tumayo. Sa
Todo, todo, todo! Pala, todo, todo, todo. Pala, todo, todo, todo. Pala mo. Aming Diyos, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na muli po namin maibabalik ang lahat ng kasaganaan, biyaya, pagpapala namin tinanggap sa buong linggo ng aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa bawat biyaya namin natanggap. At nawa, sa mga biyayang ito, Diyos, ay ito'y patuloy mo kapagbigay kapurihan, kalulatian at karangalan sa iyong dakilang pangalan. At laratigit ang iyong pangako sa bawat sukatan na aming binabalik. Ikaw ang magbabalik ng siksik, diglig at umapawalan silid kalaga. Ito'y aming panalangin na may pagpapasalamat at tunay na may pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. We see a light of great renewal.
Mga kalalakihan, tinatawagan po kayo para sa susunod na linggo. No? Para sa mga kalalakihan naman po sa susunod na linggo, sila naman po magkukuhayan. Kaya lahat po ng kalalakihan, Pangulo. Naku, tulog na ang Pangulo. Nakatulog na. Yan. Ulitin nyo lang po bago po tayo mag-start. Ayun po ating ususuot mamaya ay white. Lahat po tayo kasi naka-white na po. Kaya po, andyan po yung sasakyan ng ating Pangulo. Kung di pa puno, mag-offer po sila ng sasakyan, sasakay. Andyan po yung Kia. And then, pagwako lang pa rin, andyan naman po yung ating tatlong gulong o yung ating 3 wheels na pwede pa rin po magamit. Mag-prepare lang po kayo ng 50 pesos para po sa dagdag gas. No, para hindi naman po masyadong mahirapan yung mga sasakyan ninyo na kung saan man kayo po makakasakay. Okay. So ngayon ito, pagtinignan po natin yung Luke chapter 13 beginning verse 1 up to verse 9. Sa Luke chapter 13 beginning 1 and 4, sinasabi po dito kung kaya paano at bakit kailangan na tayo ay magsisi ng ating mga nagawang kasalanan. Pero doon po sa ating dictionary, tayo po ay tumuon doon sa verse 6 to verse 9. Ito po ay very familiar sa inyo, yung puno ng igos. Na kung saan sa panahon ng ating Panginoong Jesus ay nagutom, sa panahon ng siya ay nasa katawang tao, na kailangan niyang kumain, subalit ang sabi nga doon sa verse, ay 3 taon na akong pabalik-balik, 3 taon na akong parit-parito, pero ni isang bunga ay wala akong nakita sa punong iyan. At tingnan po natin yung salita o mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Una, ang sabi po ng Lord sa atin, o ang tema po natin muna sa umagang ito, ay may tema po tayong pagbabalik loob sa habag at biyaya ng Diyos. Paano po ba tayo magbabalik loob doon sa habag ng ating Panginoon? Ito po yung tignan natin. Una, ang sabi ng Lord, ang pagbabalik loob sa biyaya at habag ng Diyos ay isang napakahalagang kasangkapan upang tayo ay hindi mahatulan ng Diyos. Saan bagay o anggulo ba tayo pwedeng hatulan ng Diyos? Katulad po ng ating teksto, sabi nga, 3 taon akong nagparit-parito, pero wala akong ni isang bungang nakita. Ilang taon na po kayo napaparit-parito sa loob ng iglesia ng Inaon? Ilang taon na tayong labas-masok sa tahanan o sa templo ng Diyos? Ilang taon na natin pinapupurihan, pinasasalamatan ng Panginoon, subalit sa pagpupuri at pagpapasalamat natin sa Diyos, ang tanong ng Panginoon, meron na po ba siyang nakita na iyong naging bunga? Amen. Parang tahimik na naman po tayo No? May nakita na bang bunga ang Diyos sa atin? Pastor, dinala ko na yung aking mga anak. Dinala ko yung aking asawa, aking apo, aking pamangkin. Hello? Inborn Methodist po kayo. Natural lang yun na madala nyo sila sa Panginoon. Pero ang sinasabi ng Lord sa atin, yung bunga na hindi nanggaling sa iyo, pero nanggaling doon sa pagsisikap mo. Ikaw yung nagbunga. Natural yung asawa mo, madadala mo sa Diyos. Pero kung yung asawa mo, hindi mo nadala sa Panginoon,
susunod, may malaki kang problema. Tandaan niyo po yan. At alam niyo po, ito napakalaking problema o nagiging malaking struggle ng bawat iglesia metodista. Na pag sila'y nakapag-asawa, hindi na po nila nadadala yung kanilang asawa sa iglesia o sa simbahan. Bagkus sila po yung nahahatak. Pero pinagmamalaki ng bawat isa, ay, nung bata ako, nagkukwat ako. Nung kabataan ko, nagsusumid ako. Pero ang tanong, nasa ka ngayon? Wala. Kasi pinag-aawayan namin mag-asawa yung kung bakit ako pupunta ng church eh. Ayaw niya. O may mga instances ganito, compromising ang pag-aasawa. Sino ang kinasal sa Methodist? Mga mayak. Sakay ng pabinyan. Sakay ng pabinyan after nung kayo ay nag-asawa ng Katoliko. Compromising. Sige, magpapakasal ako sa Methodist. Pero pag nagpabinyan ako, pag nagpabinyan tayo, dito tayo magpapabinyan. Sumagot naman yung babae o yung lalaki, o sige, payag na ako. Tama po, mali? Hello? Tama, mali? May tama ka, pastor. Kung may pananampalataya kang malalim sa Diyos, hindi ka papayag sa isang kompromiso na alam mong mapibigyan mo ng kapighatian ng Diyos. Huwag mo tayo lang basta-basta nakikipag-compromise. Alam niyo po, paulit-ulit ang sinasabi, nung pong medyo alam kong yung si Kuya at si Jenna ay mag-aasawa na, sabi ko, kinausap ko yung aking mga manugang, sabi ko, anak, paano yan pag kinasal ka? Saan ka mapapakasal? Sabi niya, Daddy, Methodista na naman po ako eh. Eh, paano ang magulang mo? Sabi niya, ako na po bahala. Sabi niya, sasabihin ko po sa kanila na sa church po kami magpapakasal. At okay. Pero alam niyo po, nung kami po ay namanhigan, sabi nung aking kabalaing babae, nung aking kamaring babae, sabi ko, Mare, paano yan? Saan natin ipapakasal yung mga bata? Tinawag ko muna sila. Tinignan ko yung opinion nila. Sabi niya, pare, wala namang pong problema sa amin kung sa church nyo dalhin sina Jenna. Basta po ang mahalaga, sa simbahan po sila ikakasal. Sabi ko, okay. Kaya sabi ko, ayos, wala nang problema. Kaya sabi ko doon sa aking sabi ko, buti naman pumayag-manay mo. Sabi niya, Daddy, hindi naman hindi sila papayag eh. Kasi alam nila yung estado mo. Dahil ang usapan namin mag-aama, simula pa lang, papayag ako na ikasal kayo sa church natin, pero hindi ako papayag na makasal kayo sa kabila. Kung kayo ba yung doon magpapakasal, ang usapan namin natin kayo, kung gusto mo sumama ka. Pero kung hindi ako sasama, hihintayin ko na lang ako sa reception. Sabi nung gano'n. Ngayon, sabi ko, may choice kayo. Mag-huwes kayo. Pag sa huwes kayo kinasal, sasama ako. Mga kapatid, minsan hindi natin i-consider yung ating pananampalataya dahil sa pakikipag-compromise natin sa isang tao. At yun po yung sinasabi ng una. Na ang sinasabi ng una ng Lord sa atin,
Ang pagbabalik loob ay isa sa pinakamahalaga upang makaiwas ka sa kahatulan ng Diyos. Haharap ka sa Panginoon. Sasabihin sa iyo, Lord, ano ginawa mo sa lupa? Lord, masipag ako. Saan ka masipag? Kumain. Matulog. Sabi nga, Lord, i-judge na tayo, huhusgahan na tayo ayon sa lahat ng ating ginawa. Maliit, malaki, maganda, pangit, mabuti, masama. Huhusgahan tayo ng ating Panginoon. Handa ba kayo humarap sa Diyos? O handa ba tayo humarap sa Diyos na, ako? Alam niyo mga kapatid, sabi ko nga doon sa isang usap ko, kagabi, alam niyo, minsan, siguro masasabi ng mga membro, ang talas ng bibig ni Pastor, ang sakit niya magsalita. Mga kapatid, kasi napatunayan mo sa sarili ko eh. Kung ikaw ay magiging tapat, kung ikaw ay magiging mabuting tagapaglingkod, kung ikaw ay magiging mabuting tagasunod ng ating Panginoon, ibibigay mo all out sa Diyos, wala ka magiging problema. Sabi nga niya sa akin, Pastor, parang chill-chill ka lang. Sabi mo, oo. Pag hindi ko kaya, sasabihin ko sa Lord, sa'yo na to. Binabalik ko na sa'yo to, bahala ka na dyan. Problema mo na yan. Hindi ko na yung problema. At pag sinabi ko problema na ni Lord at binigay ko na sa Lord, bahala na siya. Hindi ko na siya iisipin. May mga bagay ako nakikita ang pangit, may mga bagay na consequences na parang hindi okay. Pero sinasabi ko sa Lord, Lord, sa'yo na to, hindi na akin. Bahala ka na dyan. Alam niyo po, may isang case kahapon. Na-invite po ako sa isang binyagan kahapon ako, nag-solemnize po na binyag. Nung po magpe-pray kami kahapon, nung nagpapunta na kami ng altar, medyo nagpa-blur yung parang, sabi ko, Lord, parang nalulula ako ah. O dahil ba doon sa oras ng tinakbo ko, papunta lang mula dito hanggang San Rafael, sabi ko, Lord, parang nalulula ako, parang nandidilim yung paningin ko. Nirelax ko lang yan sa ligo. After po nun, nung nagpe-pray na ako, hahawakan ko, baby. Sabi ko, Lord, baka mabagsak ko itong batang ito, delikado. Nung itataas ko na siyang gano'n, sabi ko, Lord, delikado to. Sa isip ko, pero nagpe-pray. Pero yung isip ko, nagpe-pray pa rin, Lord. Sabi ko, Lord, delikado. Ang hinawakan kong batang to. Pero hindi po pwede, hindi ko siya hahawakan. Hinawakan ko siya. Pumikit pa rin ako. Nag-pray pa rin ako sa Lord. Nung pong binaba ko yung bata, unti-unti ko din pong titilat yung mata ko. Dahil sabi ko nga, baka yung bata bigla akong mabitawan. Maya-maya, sabi nung isang lahi ko doon, sabi na, Pastor, okay ka lang? Sabi ko, okay lang po, walang problema. Pero sabi ko nun sa Lord, hindi ito yung oras ko, ha? Hindi ko ako ito yung oras ko. Malayo ko, kasi wala ako sa asawa ko, wala ako sa tabi ng asawa ko, baka mamaya pulutin ako sa lupa, eh. No. Nakaramdaman, yung first time ko, panaramdaman nyo sa pagta-travel ko na pag-uuwi, bigla akong parang, naalala ko yung pinasayata ni Ate Inek, na huwag kayo iinom ng tubig na malamig. Eh pagdating ko doon sa church, inumagat ako ng tubig, malamig pa. No, sabi ko, parang nadali ata ako ng tubig na malamig na ito, ha? Pero sinasabi ng Lord, is all things work together for good to Christ Jesus. Amen. Lahat ng bagay sa buhay natin ay makakalakip-lakip ayon sa kalooban at ayon sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya sabi nga ng Lord, hindi tayo makakaiwas sa judgment of Christ.
yung habag ng Diyos sa atin at yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos nasa atin ng mga buhay. Noong Friday, namumroblema nga kababaihan. Nagkasundo ang kababaihan na every Friday, 4 p.m. ay magkakaroon ng fellowship. Pero ang lumarating 5, 4, hanggang abutin ng alas 5. Yung kalalakihan, nagaluti kami, Saturday. 5, 4, 6, may isa pa mga kababayan nasa lit. Di ba? Mga kapatid, uulitin ko, hindi sapat ang araw lamang ng linggo para sabihin mong lumalago ka kay Kristo. Hindi sapat. Ang tunay na paglago sa Diyos, kasama ka sa lahat ng kanyang gawain. Hindi rin sapat ang sinasabi natin, Pastor, binabalik ko naman sa Diyos yung lahat ng mga pagpapala. Sigurado kayo? Sigurado ba kayo? Tapat kayo kay Jesus? Amen. Hindi kayo makasagot kasi hindi totoo. No, hindi tayo totoo tapat sa Diyos. Baka pag nagtuusan po tayo, pag binasa ko yung tithing envelope nyo doon, hindi pa kayo nila nagbabalik loob eh. Doon pala, talo na tayo eh. Di ba? Sa pagkakaloob pa lang natin, talo na tayo. Ibigay nyo pa kaya kay Jesus yung oras at panahon nyo? Mas lalo hindi nyo ibibigay. Kaya sabi nga ng Lord, 3 taon na ako pala parito dito ah. Hanggang ngayon, wala pa ako nakikita ang bunga. Pero sa kabila ng lahat na yun, ipinakita pa rin ng Diyos yung kanyang habag, yung kanyang biyaya, yung kanyang pagpapala. Kaya sabi ng tagapag-alaga, sige po, ako po'y nakikiusap. Pwede po bang bigyan niyo pa ako ng 1 taon? Yan ha? Hindi ako nakikiusap. Sabi ng Bible, sabi ng Luke, bigyan niyo po ako ng 1 taon para ito ay aking hukayan sa kilid at lagyan ko ng pataba. At sabi doon sa last word, kung hindi po siya magbubunga, bahala na kayo. Paano kung bigyan na lang tayo ng Panginoon ng 1 taon para gawin mo yung pinaka-best mo para sa Kanya? Yung ministeryo na ipinakita mo, yung ministeryo na ipinagagawa sa inyo ng Diyos, ang sabihin sa iyo, Laleng, gawin mo to. Yes, Lord! Kaya po kaya natin. Sa loob ng 1 taon, meron kang isang kapatid sa pananampalataya sa iglesia ito ng Inaon na kaya mo magbalik loob yung tao ito dahil sa iyo. Amen. Walang lang amen. Bakit? Pastor, kagalit ko yun eh. Pastor, kaya kayo lumabas ng simbahan kasi ako yung naging katitisuran niya eh. Kaya hindi magbabalik loob yun. Pero ano sinasabi ng ating message sa magang ito? Yung lahat ang nawawala ay kailangan nating dalhin sa ating Panginoon upang sila'y magbalik loob para sa ating Diyos. O baka naman ang sisi, eto, ikaw ang kailangan magbalik loob sa Panginoon. Ikaw ang kailangan makipag-commit sa Diyos. Kamusta po yung commitment natin? Yung pong nung nag-church conference tayo, yung 89, 98,
na full professing members, yun po ay nakuha sa MIS. Pero ang sabi ng DS nung Sunday, hindi yun ay hindi sapat. Kasi tayong Iglesia Metodista, bago mo i-acknowledge yung tao na talagang hindi na magiging miyembro ng simbahan, 2 years. 2 taon. 2 taon na hindi mo masisilayan ang kanyang mukha dito sa church. Pero, magkaiba sila ng content ni dating DS Danny. Ang sabi ng dating DS Danny, kung yung tao na yon nakanak sa binyag, hindi siya sumisiba, pero kinuhang ninang o ninong pumasok sa church, miyembro. Okay? Sabi ko, ha? Parang akong hindi appropriate ah. Kasama siya sa mga inactive member. Ito pa, sabi niya, yung tao, kung may namatay, nakipaglibing, pumasok sa church, hindi rin siya sumisimba, miyembro pa rin siya. Sabi ko, ha? Namatay, nagbinyag, ito pa sa pinakamaganda, ikaw ay nag-anak ng kasal. Ibig sabihin, kapila ka sa mga inactive member. Kaya marami sa ating iglesia ang hindi nababawasan. Kahit pa po tayo mag-cleaning o mag-cleansing ng membership, pero may mga tao tayo, may mga miyembro tayo na kailangan natin nagbabalik loob sila sa Diyos tuwing simbang gabi, tuwing mahal na araw. Di ba? Kung may namatay, doon naman sila nakikita. Imagine niyo kung doon sa yung sa 52 weeks na yun, pagdating ng 51 weeks, bigla siya pumunta sa church. Or exact 52 weeks doon siya pumunta ng church. Di mo siya pwedeng tanggalin. Pero yun ay kailangang alagaan. Kaya ano sabi ng Lord sa atin kanina? Ang sinasabi ng ating Panginoon, sa simula pa lamang, ang sabi niya doon, sa verse 3, kung hindi kayo magbabalik loob, kayong lahat ay mamamatay. Sabi ng Lord, physically and spiritually, pwede po tayong mawala. At tayo ay magsusulit at tayo ay haharap sa Diyos. Katulad na sinabi ko alina, maraming bagay na tayo kinokompromise sa sarili natin. Naiintindihan ako ng Panginoon, nauunawaan ako ng Diyos, okay, fine. Pero tandaan po natin mga kapatid, yung lagi sinasabi ng Diyos sa atin, nilikha ko ang mundo, nilikha ko ang daigdig sa loob ng 6 na araw. At doon sa loob ng 6 na araw na yun, doon lang tayo nagpo-focus. Sabi ng Lord, di ba? Mabigay lang ng 1 araw sa Kanya. Kaya marami sa iglesia natin ang Sunday worshiper. Sorry. Sunday worshiper po ang marami sa atin. Tuwing linggo makikita mo. Pero pagdating ng araw ng Lunes hanggang Sabado, bahala ka na pastor kung paano ka pag-ministeryo.
Minsan, nababanggit pa natin, kaya nga tayo kumuha ng pastor. Mga kapatid, hindi po ang pastor ang nagpapalago ng simbahan. Hindi po ang pastor ang tunay na nakapagpapabalik ng mga taong sugatan sa loob ng simbahan. Kayo. Yung miyembro. Yung mga kapatiran. Kaya may mga taong hindi na po bumabalik at hindi na ayaw na bumalik sa church kasi masyado na silang sugatan sa atin. Saan natin sila nasasaktan? Sa ating mga sinasabi. Naalala ko nga yung isang tao, yung isang miyembro din, nagsalita siya doon, hindi naman po dito sa church na to. Sabi niya doon, nako, yung mga tao na yan, mga ano na yan, yung kanilang trabaho, pag hindi nila inuna ang Diyos, mga kampo ng ano yan, kasamaan. Sagot naman namin, paano yung mga doktor? Paano yung mga nurses? Paano yung talaga may trabaho ng Sunday? Alam ng Diyos, kung yung panahon na yun ay nandoon ka sa work mo. Pero alam ng Diyos, kung yung panahon na yun ay nasa bahay mo ka lang at sinasabi mo, mas masarap pang mamahinga at matulog kaysa makita ko yung makakatabi ko. Buti na nga lang, ewan ko ito ba live ba to? O hindi. Buti na lang dito live. Pero kung ito po live, mas kukunti kayo tiyak. Bakit? May live naman eh. Diba? May live naman eh. Mas lalo tayong tatamarin pumunta ng church. Bakit? Ba't live eh? Ang ganda kaya sa live, iwas offering, iwas tithes. Ano ba iwas? Diba? Pero mo, kahit naglalaba ka, pwede ka manood ng live. Diba? Kahit naglalaba ka, kahit nagluluto ka, pwede ka manood ng live. Nakataster ka lang nun. Oh. Pagdating na ng offering, wala kayong offering kasi nasa live ka. Hindi naman papasok sa cellphone yung offering mo. Diba? Mga kapatid, pag-aralan po natin yung senaryo ng buhay natin. Ilang taon na ako sa pagiging Metodista. Ilang taon na ako sa pagiging Kristiyano. Yung sinasabi nga ng Lord dito sa atin, kung hindi kayo magbabalik loob, lahat kayo ay mamamatay. Inulit ka doon. Ang verse 13 o verse 8, Panginoon, pabayaan po muna ninyo o pabayaan po muna nyo sa loob ng isang taon ay gagawin ko ang lahat upang makapagbigay ng bunga. Mga kapatid, this coming April, mag-anniversary po tayo. Tsak, ulpak tayo doon. Anniversary. Notice, Jay. Dami natin doon. Hindi mahulog ang arayong. Pero paano po after ng anniversary? Ang namadamlay ko. Balik tayo sa normal. Sana po, o nawa po, hindi ganun. Ang sinasabi ng Lord sa atin, maging katuwang ka ng Diyos sa mga nawawala. Kahit yung nagwawala, pilitin mo o gawin mo yung best mo bilang isang mabuting Kristiyano. Pero kung talagang ayaw nila, ilatdo natin sila. Pero kung kailangan natin silang hilutin, kailangan natin silang gamutin po natin sila. Para ang bawat isa ay makapagbalik loob sa Diyos na kanilang tinanggap, sa Diyos na kanilang kinilala, at sa Diyos na patuloy na nagpapala sa buhay nila. Mapagpalang umaga po sa ating lahat.
Good morning po sa ating lahat. Batiin nyo nga po yung katabi nyo ng happy birthday! Happy birthday! Saan tayo kakain mamaya? Ayan. Lahat po may handa. Bilang pagdiriwang po natin sa everybody's birthday, handa na po natin ang ating mga sobre. 5 pesos per year. So, kayo na po ang mag-math. And per month po natin tatawagin. Lalapit po tayo dito sa harap upang ibigay po ang ating thank you offering sa Lord sa ilang taon na pinahiram at pinapahiram pa niya sa atin, at mapipicture po lahat ng celebrants per month. Sige po. Isang music naman po na masigla para sa ating birthday celebration ng bawat isa. Yung mga wala pa pong sobre, meron pa po sa likod. Kay Rod, singi po kayo. Si Lord at ikaw lang ang nakaalam nung taon at kung magkano yung dapat mong ibigay o ipagpasalamat sa Panginoon. Yan. Okay, simulan po natin. Nakaready na po ba lahat ng celebrants ng January? Sige po, mauna na po ang celebrant ng January. Meron po ba? Ayan, si Pam. Mga nagdiriwang na Enero. Pagkabigay po, pag-picture pa po tayo. Teka, pag-picture pa lahat ng celebrants ng January. Meron pa po ba? January, tatlo lang. Pag-picture mo na. Okay, wala na po mahabol. Tatlo lang po kayo, bumita na po kayo. Wala na pong January. Ina na po. Okay, konti mga pinanganak ng January. Ay, si Ate Anne. Wait lang, si Ate Anne pa. Ate Anne, sa'yo ba yan, Ate Anne? Okay, Justin. Okay, thank you po. February. Sino po ang mga Feb? Ang mga pinanganak ng love month. Ayan, si Pastor. Pastor, kung paano po kayo rin, oh? February. Pinanganak ng love month. Apat na. Wala na pong February. Okay, picture po. Next po, pinanganak ng March. Marso. March. Kaba-birthday lang at magpa-birthday pa. Sino po ang mga March? Meron pa po sa Ate Angie. Okay, picture po. Happy birthday sa mga March celebrants. Okay, next po, April. Mga mag-birthday ng April. Kayla, go! Lagay mo. Mag-birthday na po si Kayla. Dito tayo mag-celebrate.
Medyo madami-dami yung June, ha? Anong buwan ginawa yung mga June? Okay, picture po. Okay, July. Ayan. Tatlong itlog. Ray, yung sa'yo din. Picture muna picture. Okay, picture po mga July celebrants. Smile! Magkakabuan pala ng mga mga dappering girls. August! Next po, August. Mga pinanganak ng August. Mababait daw. Ay magaganda daw. Bumubulong. Ano ba kayong ma? Ano ba kayong Picture muna, Japet. Picture. Okay, picture po sa gitna na lang po. Lipat nila na lang galit sa kabila. Okay, smile. September. Ang mga may birthday ng Setyembre. Madami-dami, ha? Okay, picture po. September. Smile. October. Happy birthday po ng October. New Year. New Year din naman yung mga October. Oo, New Year. Okay, smile. Ang dami, ha? Okay, November. Sino mga November? Ginawa ng Valentine's. November. Lalo na yung picture. Picture mo muna. Okay. Okay, last but not the least, yung mga pinanganak po ng December. December celebrants. Sige po, tayo po natin saglit na mayo para po sa ating everybody's birthday. Yan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa lahat po ng aming tinanggap ng mga biyaya at pagpapala. Mula po sa mga nagdiwang ng arawan mula sa January, February, March and April, May and June, July and August, September and October to November and December, O God. Lord, alam namin, hindi po sapat ang aming mga ibinigay o ibinalik na mga pagpapala sa mga taon, sa mga oras at sa mga araw na kami patuloy mabinibigyan ng kalakasan at kalusugan. Lalo tigit sa mga pagpapala at biyaya namin tinanggap sa araw-araw. Dalangin po namin na nawa
manatili ang aming pagtitiwala sa iyo, manatili ang aming pananampalataya sa iyo, na kami patuloy na sa bawat taon na dumarating sa amin, lagi din naroon ang taon ng pagdagdag ng galak at tuwa na kami makapaglingkod. Kaya aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at bibigay ligala sa kapangyarihan at katakilaan ng aming Panginoon. Jesus sa pagliligtas, pagsulipan, nasa pagbabalikan, ipayan ang kanyang awa sa pagliligtas at unawa ng mga walang malay at katang bagong balikan, ipayan na ginawa ni Jesus sa pagliligtas. Aming Diyos, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umaga ito. Katulad po ng aming narinig na mensahe. Ito'y oras at araw na kami upang magbalik loob sa lahat ng mga magagandang bagay na ginawa mo para sa aming buhay. Sapagkat kung hindi kami tatalima, kung hindi kami, Panginoon, susunod sa iyong mga utos, sa iyong mga bagay na pinagagawa, isang kapahamakan, isang katustaan ng aming buhay na kami ay mapahamak dahil sa aming mga maling nagawa. Panginoon, patawad kung kami ay may mga panahon na nagkukumit ng aming sarili, ng aming panahon. Nagsasabi kami na ito yung aming gagawin. Subalit minsan ito ay aming napapabulaanan
na hindi namin nagagawa ang mga bagay na aming ipinagkatiwala o aming ikinumit ng mga oras, panahon, at pagkakataon na kami, O Diyos, ay dapat gumagamit sa loob at labas ng aming iglesia. At naniniwala kami, O Diyos, sa umagang ito. Sabi mo nga doon sa last verse ng verse 9, yung kahilingan namin na kami ay muling tatatag. Yung kahilingan namin na kami muling sisikla. Yung kahilingan namin na pagdating ng isang taon na kami muling mamumunga. Ang sabi mo, O Diyos, binibigyan mo kami ng pagkakataon na di aming gawin. Subalit, huwag na namin hayaan na ito'y hindi mapasubalian na ito'y hindi namin magampanan. Sapagkat ang sabi mo, ikaw na ang puputol o ikaw na ang kakalos sa mga bagay na aming ginagawa. Panginoon, isang paalala ito sa amin. Masyado na, Panginoon, kami nagiging komportable. Masyado na kami nasisiyahan sa mga bagay na araw-araw namin ginagawa. Masyado na, Panginoon, na naibibigay namin ang sa aming sarili o naipopokus namin ang aming sarili. Dahil ito yung aming trabaho, ito yung aming negosyo, o ito yung mga bagay na pinagkatiwala mo namin na ito ay dito dumarating kami o dumaranas kami ng mga bagay na aming tinatangkilik na mga pagpapala. Pero dumarating sa panahon na ikaw ay aming nakakalimutan. Kaya sa umaga ito, Diyos, muli ito yung pagkakataon na kami muling magtitiwala sa iyo. Ang lagi mo pinakikinggan sa amin ay yung salita namin na kung kami ay mangangako, ito ay dapat namin ito pa rin. Kung ito ay lalabas sa aming mga labi na patuloy na ito yung aming gawin namin na may katapatan. Kaya sa umaga ito, O Diyos, nawa sa lahat ng lalabas at sa lahat ng tunay na aming sasabihin, magampananawa namin ito na may katapatan at na may tunay na kaganapan. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa iyong anak sa umagang ito, na patuloy mo sinabi ng kasiglahan, katuwaan. Bigyan, O Diyos, ng tunay na kagalakan upang makapagpuri, upang makapagpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Ang dalangin din namin, Panginoon, na nawa sa aming pag-uwi, kalaki ang aming lakas na tinataglay, lalo digit sa mga hanap buhay sa mga biyaya. Nawa, O Diyos, hindi ito maging hadlang upang kami makapaglingkod, makapaglaan kami ng tamang oras, makapaglaan kami ng tamang panahon sa lahat ng aming ginagawa sa araw-araw. Kung kami, O Diyos, ay may pakikipagtipan sa iyo sa mga araw na nabanggit mula Lunes hanggang Sabado, Panginoon, nawa yung aming mga pakikipagtipan ito ay magawa namin na may katapatan upang ikaw ay patuloy namin mapapulihan, upang ikaw ay patuloy namin mapasalamatan. At nawa, sa lahat ng magiging hadlang sa aming pakikipagtipan sa iyo, O Diyos, ikaw nawa ang gumawa ng kaparaanan upang hindi namin matanaw, hindi namin makita ang kahalagahan ng patuloy na iniaalay o ibinibigay ng sanglibutan. Kung hindi ang makita namin kung paano mo kami pinagpapala o kung paano mo ibabalik sa amin yung mga oras, yung mga panahon na kami nagdaan ng patuloy na pagpupuri, pakikipag-aralan, pakikipag-fellowship sa bawat organisasyon, at naniniwala kami naroon ang patuloy na biyaya, naroon ang patuloy na pagpapala mo sa amin. Salamat po sa aming mga buhay. Nawa, hindi kami laging nagsasalita
na hindi namin natutupad, kundi ang bawat sasabihin lamang namin at lalabas sa aming mga labi ay yung mga bagay na aming makakaya at yung mga bagay na aming kayang tupin, dahil ikaw yung aming Diyos na patuloy na tinanggap. Ikaw yung aming Diyos na patuloy namin naranasan at nagbabalik ng lahat ng bagay para sa aming mga buhay. Pagbabalik ng mga material, pang-pinansyal at espiritual, lalo tigit pagkakaloob ng tunay na kalakasan at kalusugan, pagkakaloob ng mga kagalingan sa anumang sakit at karamdaman. At dahil alam namin, O Diyos, ang aming Diyos na si Jesus na aming tinanggap ay hindi nagbabago, hindi nagmamaliw ang kanyang paglingap sa bawat isa. Dahil lamang, Panginoon, kailangan namin magbalik lagi ng pagpapasalamat, magbalik kami ng aming sarili sa iyo ng pagtitiwala, at magbalik kami ng aming sarili sa iyo na ikaw ang tunay na gagawa sa lahat ng aming kahilingan. Salamat po sa aming pag-uwi. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming agapayanan, at tunay na madama namin sa aming mga buhay ang iyong kapangyarihan at ang iyong kadakilaan. Sa iyong mga anak, dalangin mo namin na patuloy na naroon ang karamdamang pisikal. Hayaan mo, Diyos, ikaw ang patuloy na magpapala. Ikaw ang patuloy na hihipot ng mga bukol na to, ng mga sis na to, Panginoon. Ano man ang sis na to, naniniwala kami, walang imposible sa iyo, sapagkat lahat ang bagay ay posible. Dahil alam namin ang puso ng bawat isa ay patuloy mong tinitignan sa umagang ito. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong anak na ito na patuloy ng daranas ng sis na to sa kanyang leeg, Panginoon. Hayaan niyo, Diyos, na makita niya sa kanyang buhay kung paano mo siya tinawag sa iglesyang ito, kung paano ka, Panginoon, nagpapala sa kanyang buhay, at lalo tigit kung paano ka kikilos sa lahat ng kanyang gagawin upang ikaw ay mapaglingkuran. Ikaw, Diyos, ay patuloy niyang mapapulihan. Sa aming mga kapatid, kay Kuya Jojo, Inana Norma, Panginoon, kay Kuya Andrew, O Diyos, maging kay Nana Carol, O God, Panginoon, kumilos ka nawa sa buhay ng iyong anak na ito. Uuwi ang aming pamilya sa kanilang mga tahanan. Subalit naroon ang tunay na pananampalataya at pag-asa na ikaw ang nagbibigay ng kagalakan. Ito'y aming panalangin ng may pagpapasalamat at tunay na may pagpupuri. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sa buhay, Panginoon, Minian at ni Kuya Diego Duogan. Lord, dalangin po namin na sa bawat mitiin at nasayin ng kanilang mga puso, ikaw ang tunay na maitataas, ikaw ang tunay na maparangalan, ikaw ang Diyos ang tunay na mapapapurihan. Lalo tigit sa kanilang nasa ng mga lingkod at makasunod sa iyong kalooban, ikaw ang lagi maghari sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isipan. Ang biyaya at ang pagpapala ay patuloy rin nila makamtan sa kanilang mga buhay. Mga magulang at kapatid, patuloy natin kagabi ang biyaya ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, yang siyang akasi, mapapala, nagabay papatubay sa ating mga puso at sa ating mga buhay, mula ngayon at napailan kailan pa man. Amen. Amen. Na 12:30 ay po ay makalis na rito na po dito po tayo magkita-kita sa church
yung Kia, yung mga nabanggit na sasakyan para po sa ating pag-alipunta sa 16th anniversary po ng ating distrito. No po, kahit na po kayo ay private, magparamdam po kayo sa amin mamaya para